Great day everyone and welcome to my blog. Ako nga pala si Vocalia at your service. And today we're gonna talk about kung anong-ano nga ba yung natutunan ko sa week 1 ng aking journey sa Certified Voice Artist Program. Ayan. So, una sa lahat, isa sa mga natutunan ko ay ano nga ba ang isang voice artist? For me, ang voice artist, ito yung mga naririnig natin sa kung saan-saan. Like, commercials, mga nag-VO, yung mga nagdadub ng mga paborito nating cartoons. Nalala ko nung bata ako, paborito ko yung SpongeBob na nakadub sa Tagalog. Yan. Yung mga naririnig natin sa LRT, MRT, ayan. At higit sa lahat, yung mga naririnig natin sa phone kapag hindi sumasagot yung kausap natin, yung the subscriber cannot be reached. Please try your call later. Ayan. Kaya naman, pinangarap ko talaga na maging isang voice artist. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging katulad nila. At isa pa nga pala, yung mga naririnig natin sa dramas, sa radio. Ayan. Ngunit, na-realize ko na ang pagiging voice artist pala, kahit masarap gawin, sa tingin natin, ang dali-dali lang kasi parang magsasalita ka lang eh. Hindi pala. Ang pagiging voice artist ay may mga kaakibat na hirap, sakripisyo, and syempre, yung pagod. Marami sa atin na gusto lang maging voice artist dahil sabi nga nila, kikita tayo dito. Pero isa sa natutunan ko sa week 1 ng aming session ay hindi pala. Hindi sapat na pera lang ang gawing motibasyon para maging voice artist. Kasi walang mangyayari sa'yo kung pera lang eh. You know? Ang pagiging voice artist dapat nasa puso. Dapat may passion ka sa ginagawa mo. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Bakit? Kasi kung di mo mahal yung ginagawa mo, mahihirapan ka. Madali kang magsasawa. Ganon din naman sa ibang bagay. Kaya, pag naging voice artist ka, dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo. Isa pa sa natutunan ko, ang voice artist, hindi lang sapat na kaya niyang manggaya ng maraming boses. Kung hindi, dapat kaya rin niyang gumawa ng unique na unique na boses. Yung boses na siya lang yung meron. Yung boses na kakaiba sa lahat. Dahil ang pinipili ngayon, yung may natatanging boses. Hindi sapat na basta marunong ka manggaya. Hindi. Kailangan you have your own unique voice. And lahat tayo meron nun. Maybe hindi lang nakikita ng iba. Kasi nakafocus sila sa panggagaya ng boses ng ibang tao. So, paano ba yan? Muli, magkita-kita tayo sa susunod na linggo upang maibahagi ko naman sa inyo ang aking natutunan sa ikalawang linggo ng aking Certified Voice Artist Program Journey. Muli, ako si Vocalia at maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!